May problema kang kinakaharap ngayon at hindi mo alam kung ano ang gagawin? Narito ang 3 paraan kung paano harapin ang problema. Una, matulog at magpahinga ka. Matthew 11 verses 28 to 30. Sa talatang ito kapatid, hindi sinasabi ng ating Panginoong Jesus na lumapit kayo sa akin at mawawala ang iyong problema. Bagkus sinabi niya, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kapag nakakapagpahinga ka kasi, kahit sa gitna ng iyong problema, mas malinaw ang iyong pag-iisip. Dahil ang utak ay patuloy na nagpoproseso ng impormasyon habang ikaw ay natutulog. Kaya maraming tao ang nagkakaroon ng aha moment o biglang may solusyon na pagising. Kaya kapatid, matulog ka kung may problema dahil ang puyat plus problema, pagkainis at pagkabahala lang ang resulta. Pero kapag sapat ang tulog plus problema, tiyak magkakaroon ka ng malinaw na pag-iisip at magkakaroon ng solusyon ang iyong mga problema. Pangalawa, be still. Manatili kang panatag, manatili kang matatag. Joshua 1 verse 9 and Exodus 14 verse 14. Kaibigan, ang sabi ng Diyos, be still and I will fight for you. Paano ka ipaglalaban ng Diyos kung hindi ka mapakali o kung napabagabag ang iyong puso? Huwag mong ubusin o sayangin ang lakas mo sa problema na hindi mo naman kontrolado o hindi mo kayang baguhin. Be still, be silent and pray at manampalataya ka. Dahil kung nagpapanik ka, nababalisa ka, nawawala ang iyong pananampalataya. Kaibigan, kung sa problema mo ay wala ka nang magagawa, hayaan mo ang Diyos sapagkat Siya ay mayroong magagawa. Pangatlo, humawak at kumapit ka sa ating Panginoong Diyos. Hebreo 13 verse 8 and Matthew 19 verse 26. Minsan pag may problema tayo, sa pera o sa tao tayo lumalapit o kumakapit. Pero ang lahat ng mga bagay na ito ay nagbabago o nauubos. Ngunit sa Diyos, kung sa Diyos ka kakapit at lalapit, Siya ay hindi nagbabago. Hindi Kanya tatanggihan at hindi Kanya bibiguin. Dahil ang Diyos ay mayroong kapangyarihan na wala tayo. At lahat ng bagay sa Kanya ay posible. Kaya kapatid, kung sa pagkakataong ito ay mayroong kang problema, gawin mo ang 3 bagay na ito. Magpahinga, mapanatag, lumapit at kumapit ka sa ating Panginoong Diyos. At kung magagawa mo ito, tiyak, matadaig mo ang masama ng mabuti.